Sa isang maliit at liblib na baryo sa lalawigan ng Capiz, naninirahan si Rosendo, isang sabonghero na kilala sa kanilang lugar, hindi dahil sa tagumpay, kundi sa sunod-sunod na pagkatalo. Araw-araw, siya'y matatagpuan sa sabungan, tangan ang kanyang mga alagang manok na pilit niyang pinapaniwala ang may potensyal na manalo, ngunit tila ba sinusubok siya ng kapalaran sa bawat laban. Si Rosendo ay isang payat at maitim na lalaki, bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay. Ang kanyang kubo ay yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid at madalas ay kulang pa ang kanilang pagkain. May asawa siya, si Aling Celia, at 2 anak na sina Nilo at Lira. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala ang pag-asa ni Celia na balang araw ay magbabago ang kanilang buhay. Ngunit si Rosendo, bagamat may pangarap, ay tila nakakulong sa mundo ng sabong. Tuwing araw ng linggo, buong sigla siyang pumupunta sa sabungan. Bitbit niya ang kanyang pinakamalakas na panabong, si Kidlat, isang tandang na may matingkad na pulang balahibo. Ngunit sa kabila ng pangalan nitong tila may lakas ng kulog, madalas itong matalo. Sa bawat pagkatalo, unti-unting nauubos ang kanilang ipon at minsan pa nga'y napipilitan silang mangutang sa mga kakilala. Isang hapon, matapos ang isa na namang nakapanghihinang pagkatalo, naglakad si Rosendo pauwi habang pasan ang kanyang pagod at pagkadismaya. Ang araw ay palubog na at ang kalangitan ay may bahid ng kahel at pula. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan, tila nanghihina. Lumapit si Rosendo at tinulungan ang matanda. Inalok niya ito ng tubig mula sa kanyang baon at inalalayan upang makaupo ng maayos. "Salamat, iho," wika ng matanda sa mahina ngunit malinaw na tinig. "Hindi lahat ay may pusong tulad mo." Ngumiti si Rosendo kahit pagod. "Wala pong anuman, lolo. Sino po kayo? Hindi ko pa kayo nakikita rito sa aming baryo." Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tinitigan niya si Rosendo na tila ba sinusukat ang kanyang pagkatao. Maya-maya, sinabi nito, "Ako'y isang naglalakbay lamang, ngunit ikaw, Rosendo, ikaw ay may mabigat na pasan." Nagulat si Rosendo. "Kilala niyo po ako?" Ngunit sa halip na sumagot ng direkta, inabot ng matanda ang kanyang kamay at inilagay sa palad ni Rosendo ang isang maliit na buto. Mukha itong ordinaryong buto ng upo. Walang kakaiba sa unang tingin. "Ito ay hindi pangkaraniwan," sabi ng matanda. "Ito ay may mutya. Itanim mo ito, alagaan, at huwag mong kalimutang pahalagahan ang biyayang dala nito. Ngunit tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera." Naguguluhan man, tinanggap ni Rosendo ang buto. Bago pa siya makapagtanong muli, napansin niyang wala na ang matanda. Para itong naglaho sa hangin. Pag-uwi niya sa kanilang kubo, agad niyang ikinuwento kay Celia ang nangyari. Pinagmasdan nilang mag-asawa ang maliit na buto. "Mukha lang namang ordinaryo," sabi ni Celia, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang tinig. Kinabukasan, sa likod ng kanilang kubo, naghukay si Rosendo ng maliit na lupa at doon itinanim ang buto ng upo. Diniligan niya ito at tahimik na nagdasal, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Lumipas ang ilang araw at himala ang sumalubong sa kanya. Mabilis tumubo ang halaman. Sa loob lamang ng isang linggo, ito ay naging isang matibay na baging na may malalaking dahon. At sa gitna nito, may isang bunga ng upo na kakaiba ang anyo. Tila ba kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi pa alam ni Rosendo, ngunit iyon ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabagong magdadala sa kanya mula sa kahirapan patungo sa kayamanan. Ngunit may kasamang pagsubok na susukat sa kanyang pagkatao. At sa bawat paglaki ng upo na may mutya, unti-unti ring lalantad ang hiwaga na magpapabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi pati sa kanyang puso. Kinabukasan, maagang nagising si Rosendo. Hindi siya mapakali mula nang makita niya ang kakaibang paglaki ng halamang itinanim niya sa likod ng kanilang kubo.
Sa bawat hakbang niya papunta roon, tila may kakaibang kaba at pag-asa sa kanyang dibdib. Pagdating niya, muling bumungad sa kanya ang matibay at luntiang baging ng upo. Mas lalo pa itong lumago kaysa sa nakita niya noong nakaraang araw. Ang mga dahon nito ay mas malalaki, mas makintab, at tila may sariling liwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ang higit na nakatawag ng kanyang pansin ay ang bunga nito, ang upo na may bahagyang kintab na tila may nakatagong hiwaga. Tinawag niya si Celia. "Celia, halika rito. Tingnan mo ito." Lumapit ang kanyang asawa, tangan ng isang lumang pamaypay. Nang makita niya ang bunga, napahinto siya. "Parang hindi normal yan, Rosendo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang upo." Lumapit si Rosendo at dahan-dahang hinawakan ang bunga. Mainit ito sa kanyang palad, ngunit hindi nakakapaso, bagkus ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Para bang may enerhiyang dumadaloy mula rito, papunta sa kanyang katawan. "Subukan kaya nating pitasin?" tanong ni Celia. Sandaling nag-isip si Rosendo. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki, na ito ay may mutya at dapat pahalagahan. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang pinutol ang tangkay ng upo. Sa sandaling iyon, tila may bahagyang pag-uga sa hangin. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang maramdaman nila ang kakaibang presensya sa paligid. Nagkatinginan ng mag-asawa. Dinala nila ang bunga sa loob ng kubo. Kumuha si Celia ng kutsilyo at maingat na hiniwa ang upo. Ngunit sa halip na karaniwang laman, isang nakakasilaw na liwanag ang sumilay mula sa loob nito. Napaatras si Celia. "Rosendo, ano yan?" Sa loob ng upo, natagpuan nila ang isang maliit na bagay na tila isang mutya. Bilog, makinang, at kumikislap na parang perlas ngunit mas maliwanag. Hindi ito pangkaraniwan. Habang tinititigan nila ito, tila nagbabago ang kulay nito. Mula sa puti, nagiging ginto at minsan ay may bahid ng luntian. Dahan-dahang kinuha ni Rosendo ang mutya. Sa sandaling mahawakan niya ito, tila may bumuhos na lakas sa kanyang katawan. Ang pagod na matagal nang bumabalot sa kanya ay biglang nawala. Ang kanyang isipan ay luminaw at ang kanyang pakiramdam ay parang may bagong sigla. "Parang iba ang pakiramdam ko," wika niya. Pinagmasdan siya ni Celia. "Mukha kang masigla, para kang hindi napagod kahapon." Ngunit hindi lamang iyon ang kanilang napansin. Nang araw ding iyon, may dumating na kapitbahay upang mangutang ng kaunting bigas. Karaniwan, sila pa ang nangungutang. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, may sapat silang bigas sa kanilang lalagyan, higit pa sa inaasahan ni Celia. "Hindi ba tubos na ito kahapon?" tanong niya kay Rosendo. Napakunot ang noo ni Rosendo. "Oo, pero bakit parang nadagdagan?" Hindi nila maipaliwanag ang nangyayari. Sa sumunod na mga araw, mas marami pang kakaibang bagay ang naganap. Ang kanilang mga pananim sa paligid ng kubo ay biglang sumigla at namunga ng masagana. Kahit ang payat nilang manok ay tila naging mas maliksi at masigla. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Rosendo ay nang dalhin niya si Kidlat sa sabungan muli. Sa unang pagkakataon, nanalo ang kanyang manok. Hindi lamang basta panalo, malinis at mabilis ang laban. Napahanga ang mga nanonood at si Rosendo ay nakatanggap ng halagang hindi niya inaasahan. Habang pauwi siya, hawak ang kanyang panalo. Napatingin siya sa mutya na nakatago sa kanyang bulsa. Unti-unti niyang nauunawaan na ang buto ng upo na kanyang itinanim ay hindi ordinaryo. Ito ay biyaya. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang isang bagong damdamin. Ang pagnanais na mas mapalago pa ang kanyang natanggap. At sa pag-usbong ng pagnanais na iyon, hindi niya namamalaya na unti-unti rin siyang inilalapit nito sa isang landas na may kasamang panganib. Mula nang matagpuan ni Rosendo ang mutya sa loob ng upo, tila nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran.
Ang dating sabungero na palaging talunan ay unti-unting nakikilala sa sabungan bilang isang mapalad at bihasang mananaya. Sa bawat laban na kanyang sinasalihan, hindi na basta-basta natatalo ang kanyang mga alagang manok. Si Kidlat na dati laging kulelat, ngayon ay tila may kakaibang lakas at bilis. Ang bawat galaw nito ay eksakto, tila ba ginagabayan ng isang hindi nakikitang kamay. Isang linggo ng umaga, dumagsa ang mga tao sa sabungan. May malaking laban na inaabangan, ang manok ng kilalang mayamang sabungero na si Don Crispin laban sa isa sa mga hamon mula sa baryo. Kilala si Don Crispin bilang halos hindi natatalo. Ang kanyang mga manok ay alaga sa mamahaling patuka at sinanay ng bihasang tagapagsanay. Nang marinig ni Rosendo ang laban, may kung anong nagtulak sa kanya na sumali. Bit-bit niya si Kidlat at sa kanyang bulsa ay ang mutya na kanyang itinuturing na lihim ng kanyang swerte. "Sigurado ka ba, Rosendo?" tanong ng kanyang kaibigang si Mang Tibo. "Ibang klase ang mga manok ni Don Crispin, baka malugi ka lang." Ngunit ngumiti lamang si Rosendo. "Minsan lang ito, kailangan kong subukan." Sa gitna ng sabungan, nagkaharap ang dalawang manok. Malaki at matipuno ang panabong ni Don Crispin, samantalang si Kidlat ay hindi gaanong kahanga-hanga sa unang tingin. Nang magsimula ang laban, tila naging ibang nilalang si Kidlat. Mabilis ang kanyang galaw, matalas ang kanyang atake, at tila nahuhulaan nito ang bawat kilos ng kalaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak ang manok ni Don Crispin. Natahimik ang sabungan. Pagkatapos ay sumabog ang ingay ng mga tao. Sigawan, bulungan at pagtataka. "Panalo si Rosendo," sigaw ng tagapamahala. Hindi makapaniwala si Rosendo sa kanyang sarili. Hawak niya ang malaking halaga ng kanyang napanalunan. Mas malaki pa kaysa sa kinikita niya sa loob ng ilang buwan. Lumapit si Don Crispin sa kanya. May halong pagtataka at pagdududa ang tingin. "Hindi pangkaraniwan ang manok mo," wika nito. "Parang may kakaiba." Ngumiti si Rosendo, ngunit hindi sumagot. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bulsa kung saan naroon ang mutya. Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang panalo. Dumami ang kanyang alagang manok at unti-unting gumanda ang kanilang buhay. Nakabili siya ng mas maayos na bahay. Napakain niya ng sapat ang kanyang pamilya at nakapag-ipon pa. Si Celia, bagamat natutuwa sa pagbabago, ay hindi mapalagay. "Rosendo," wika niya isang gabi habang sila'y nakaupo sa kanilang bagong hapag. "Maganda ang nangyayari sa atin. Pero natatakot ako. Parang masyadong mabilis ang lahat." Napatingin si Rosendo sa kanya. "Hindi ba't ito ang ipinagdasal natin? Ang makaalis sa hirap?" "Oo," sagot ni Celia. "Pero sana'y hindi natin makalimutan kung saan tayo nagsimula at kung sino ang nagbigay sa atin ng biyayang ito." Napatahimik si Rosendo. Saglit niyang naalala ang matandang lalaking nagbigay sa kanya ng buto. Ang mga salita nito ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ngunit nang hawakan niya ang mutya, muli niyang naramdaman ang lakas at kumpiyansa. Unti-unti niyang itinaboy ang pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang nais. Mas marami pang panalo, mas maraming pera, at mas mataas na pangalan sa sabungan. Hindi niya napansin na sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging sakim sa biyayang kanyang tinanggap. At sa likod ng kanyang tagumpay, may mga matang nagsisimula ng magmasid. Mga matang hindi natutuwa sa kanyang biglang pag-angat. Ang mutya na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay unti-unti ring nagdadala ng mga lihim at panganib na hindi pa niya nauunawaan. Habang patuloy ang pag-angat ni Rosendo sa sabungan, hindi na rin maikakaila ang kanyang pangalan sa buong baryo. Ang dating kinukutya at pinagtatawanan ay ngayon kinaiinggitan at hinahangaan.
Ngunit kasabay ng pagtaas ng kanyang reputasyon ay ang pagdami ng mga matang lihim na nagmamasid sa kanya. Sa bawat laban, mas dumadami ang nanonood kay Rosendo. Hindi lamang dahil sa kanyang mga panalo, kundi dahil sa misteryong bumabalot sa kanyang tagumpay. May mga nagbubulungan na tila may kakaibang kapangyarihan ang kanyang mga manok. May ilan ding nagsasabing siya raw ay sinuwerte lamang. Ngunit may iilan na nagsimulang maghinala, lalo na ang mga nakaranas ng matinding pagkatalo laban sa kanya. Isa na rito si Don Crispin. Sa kanyang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na bakod, tahimik na nakaupo si Don Crispin habang pinagmamasdan ang kanyang mga panabong. Ngunit hindi ang kanyang mga manok ang laman ng kanyang isipan, kundi si Rosendo. Hindi normal ang nangyayari sa taong iyon, wika niya sa kanyang katiwalang si Bruno. Walang sino man ang biglang giginhawa ng ganoon kabilis, may lihim siya. Tumango si Bruno. Napansin ko rin po, Don, parang bawat laban niya ay sigurado ang panalo, kahit hindi naman ganoon kalakas ang kanyang manok. Napapikit si Don Crispin, tila nag-iisip ng malalim. Hanapin mo kung ano ang pinanggagalingan ng kanyang swerte. Hindi ako papayag na may masihigit pa sa akin sa sabungan. Samantala, sa tahanan ni Rosendo, mas lalo pang gumanda ang kanilang pamumuhay. Nakabili siya ng bagong mga gamit at ang kanilang dating kubo ay napalitan ng mas matibay na bahay. Ngunit kapansin-pansin din ang pagbabago sa kanyang asal. Mas naging abala si Rosendo sa sabong. Madalas na siyang umuwi ng gabi, dala ang kanyang panalo at pagod. Unti-unti niyang napapabayaan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak na bihira na niyang makausap. Isang gabi, habang siya'y naghahapunan, muling naglakas loob si Celia na magsalita. Rosendo, mahinahon niyang wika. Napapansin ko na parang masyado ka nang nalululong sa sabong. Hindi ka na halos nakakasama ng mga bata. Napatingin si Rosendo. May bahid ng pagkainis sa kanyang mukha. Ginagawa ko ito para sa inyo, para hindi na tayo maghirap. Oh, pero... Sandaling tumigil si Celia. Hindi lang pera ang kailangan ng pamilya. Kailangan ka rin namin. Napabuntong hininga si Rosendo at tumayo. Pagod ako, Celia. Pag-usapan na lang natin ito sa ibang araw. Iniwan niya ang hapag at dumiretso sa kanilang silid. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang mutya at pinagmasdan ito. Tulad ng dati, kumikislap ito at tila may sariling buhay. Ngunit sa pagkakataong iyon, may napansin siyang kakaiba. Parang mas maliwanag ang liwanag nito kaysa dati. At sa gitna ng kinang, tila may anyong gumagalaw. Parang anino na sumasayaw sa loob ng mutya. Napakunot ang kanyang noo. Ano ka ba talaga? Bulong niya. Sa labas ng kanilang bahay sa dilim ng gabi, may isang figurang nakatayo sa di kalayuan. Nakasilip ito sa bintana ni Rosendo, tahimik na minamasdan ang bawat kilos niya. Ito ay si Bruno. Matagal na siyang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang matuklasan ang lihim ni Rosendo. At sa gabing iyon, nasaksihan niya ang liwanag na nagmumula sa mutya. Ngumiti siya sa dilim. May tinatago ka nga, bulong niya sa sarili. At malalaman ko rin kung ano iyon. Hindi alam ni Rosendo na ang lihim na kanyang pinanghahawakan ay hindi na lamang kanya. May mga taong handang gawin ang lahat upang maagaw ito, kahit pa mga hulugan ito ng kapahamakan. At sa pag-ikot ng kapalaran, ang biyayang nagdala sa kanya ng yaman ay maaaring siya ring maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Lumipas ang mga araw na patuloy ang tagumpay ni Rosendo sa sabungan, ngunit kasabay nito ay ang mas lalong paglalim ng anino ng panganib sa kanyang paligid. Hindi na niya napapansin ang mga bulong at tingin ng mga tao. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang bawat panalo at ang pagdami ng kanyang salapi. Isang gabi, matapos ang isang malaking laban na muli niyang napanalunan, umuwi si Rosendo na may dalang mabigat na supot ng pera. Tahimik ang paligid.
at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Habang siya'y naglalakad pa uwi, may kakaiba siyang naramdaman, parang may sumusunod sa kanya. Huminto siya at lumingon, ngunit wala siyang nakita. Ang hangin ay malamig at tila may dalang babala. Muling naglakad si Rosendo, ngunit mas binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Pagdating sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Celia na halatang nag-aalala. "Rosendo, kanina pa kita hinihintay. Hindi ako mapakali," sabi nito. "May kakaiba akong pakiramdam sa daan." Tugon ni Rosendo habang inilalapag ang kanyang dala. Parang may nagmamasid. Napayakap si Celia sa kanyang sarili. "Matagal ko nang nararamdaman yan. Parang may mga matang nakasunod sa atin. Rosendo, baka panahon na para tigilan mo muna ang sabong." Napailing si Rosendo. "Hindi maaari. Ngayon pa ba ako titigil kung kailan nandito na ang pagkakataon?" Hindi na sumagot si Celia, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, nagising si Rosendo dahil sa isang kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang bulsa. Agad niyang hinanap ang mutya at inilabas ito. Mas maliwanag ito kaysa dati. Ngunit hindi lamang liwanag ang kanyang napansin. May marahan siyang narinig na tila bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit tila may nais ipahiwatig ang mutya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, hawak ang kumikislap na bagay. Sa sandaling iyon, biglang dumilim ang paligid. At sa kanyang harapan, tila may anyong nabuo mula sa anino, isang pamilyar na figura. Ito ang matandang lalaki na kanyang tinulungan. "Rosendo," mahinang wika ng matanda, ngunit malinaw sa kanyang pandinig. "Nakalimutan mo na ba ang aking babala?" Nanlamig ang katawan ni Rosendo. Kayo po ba talaga iyan?" Hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, seryoso ang kanyang muka. "Ang mutyang hawak mo ay hindi lamang para sa kayamanan. Ito ay isang pagsubok. Ang bawat biyaya ay may kapalit." Napahigpit ang hawak ni Rosendo sa mutya. "Wala naman akong ginagawang masama. Ginagamit ko lang ito para sa pamilya ko." "Ngunit nalilimutan mo na ang tunay na halaga ng biyaya," sagot ng matanda. "Unti-unti kang nilalamon ng kasakiman." Natahimik si Rosendo. Hindi niya maitanggi ang mga salita, ngunit hindi rin niya magawang bitawan ang kanyang natamo. "May mga taong nakamasid sa iyo," patuloy ng matanda. "At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. Kung hindi ka mag-iingat, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi lamang ang yaman, kundi pati ang mga mahal mo sa buhay." Biglang nawala ang anyo ng matanda at bumalik sa dati ang paligid. Nag-iwan ito ng malamig na katahimikan. Napaupo si Rosendo, hawak pa rin ang mutya. Sa unang pagkakataon mula nang siya yumaman, nakaramdam siya ng takot. Kinabukasan, pilit niyang ipinagwalang bahala ang lahat. Tulad ng dati, pumunta siya sa sabungan at sumali sa mga laban. Ngunit sa bawat galaw niya, tila may bigat na sa kanyang dibdib. Hindi na kasinggaan ng dati ang kanyang pakiramdam. At sa gilid ng sabungan, tahimik na nakamasid si Bruno. May kasamang dalawang lalaki na hindi kilala sa baryo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Rosendo at sa bawat kilos niya. Ngayong alam na natin, bulong ni Bruno sa kanyang mga kasama, oras na para kunin ang nararapat sa atin. Samantala si Rosendo ay walang kamalay-malay na ang babala ng matanda ay malapit ng magkatotoo. At ang mutya na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay magiging sentro ng isang panganib na hindi niya kayang takasan. Hindi na tulad ng dati ang pakiramdam ni Rosendo. Kahit patuloy ang kanyang panalo sa sabungan, may kung anong bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang babala ng matandang lalaki ay hindi na niya maalis sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya magawang iwan ang mutya. Isang gabi, tahimik ang buong baryo.
Tanging huni ng kuliglig at marahang ihip ng hangin ang maririnig. Sa loob ng kanilang bahay, mahimbing nang natutulog sina Celia at ang kanilang mga anak. Si Rosendo naman ay gising pa, hawak ang mutya at nakatitig sa liwanag nito. Bigla, tila nagbago ang ihip ng hangin. Isang marahang kaluskos ang narinig niya mula sa labas. Napakunot ang noo ni Rosendo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw sa paligid ng kanilang bahay. Nang sandaling iyon, biglang bumukas ang kanilang pinto. 3 lalaki ang pumasok. Mga nakaitim, may matatalas na tingin, at halatang may masamang pakay. Sa likuran nila ay si Bruno. "Magandang gabi, Rosendo," malamig na bati ni Bruno. "Mukhang maganda ang buhay mo ngayon." Agad na napatayo si Rosendo, pinrotektahan ng mutya sa kanyang likuran. "Ano ang kailangan ninyo?" Hindi na nagpaligoy-ligoy si Bruno. "Alam namin ang lihim mo. Ibigay mo ang mutya at hindi ka namin sasaktan." Nagising si Celia sa ingay. Napasigaw siya nang makita ang mga lalaki. Agad niyang niyakap ang kanilang mga anak na natataranta. "Wala akong ibibigay," mariing sagot ni Rosendo kahit nanginginig ang kanyang tinig. Ngumisi si Bruno. "Huwag mo kaming pilitin." Sa isang iglap, sumugod ang isa sa mga tauhan ni Bruno. Sinubukan niyang agawin ang mutya, ngunit mabilis na umiwas si Rosendo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang kumislap ang mutya sa kanyang kamay. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula rito. Napaatras ang mga lalaki, napapikit sa tindi ng liwanag, para bang may puwersang nagtulak sa kanila palayo. Nahulog ang isa sa kanila sa sahig, habang ang isa naman ay napahawak sa kanyang mga mata. "Anong klaseng kapangyarihan ito?" Sigaw ni Bruno, bakas ang gulat at galit sa kanyang muka. Si Rosendo, bagamat naguguluhan, ay naramdaman ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi niya sinasadyang magamit ang mutya, ngunit tila ipinagtanggol siya nito. "Lumayas kayo!" sigaw niya, mas matapang na ngayon ang kanyang tinig. Sandaling nagkatinginan ang mga lalaki. Sa kabila ng kanilang balak, nakita nila na hindi basta-basta ang kanilang kalaban. Hindi pa ito tapos, banta ni Bruno bago siya mabilis na tumakas sa dilim ng gabi. Nang tuluyang mawala ang mga ito, bumagsak si Rosendo sa sahig, hinihingal. Agad siyang nilapitan ni Celia. "Rosendo! Ayos ka lang ba?" Puno ng takot ang kanyang tinig. Tumango si Rosendo, ngunit halatang nanginginig pa rin. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Sa gabing iyon, napatunayan niya na ang babala ng matanda ay totoo. May mga taong handang gawin ang lahat para makuha ang mutya. At hindi lamang iyon. Unti-unti niyang nauunawaan na ang kapangyarihang taglay nito ay hindi lamang para sa swerte. Ito rin ay maaaring maging sandata. Ngunit kasabay ng lakas na iyon ay ang mas malaking responsibilidad. Napatingin siya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak na natatakot pa rin. Sa unang pagkakataon, mas malinaw niyang nakita ang panganib na dala ng kanyang pagnanasa. Ngunit huli na ba ang lahat upang umatras? Sa labas ng kanilang bahay, sa malayong bahagi ng baryo, muling nagtipon si Bruno at ang kanyang mga tauhan. Galit na galit ang kanilang pinuno. "Hindi tayo titigil," madiing wika niya. "Kung hindi natin makuha ang mutya sa lakas, gagamit tayo ng ibang paraan." At sa kanyang mga mata, may balak na mas mapanganib kaysa sa simpleng pagsalakay. Samantala, si Rosendo ay nakaupo sa dilim. Hawak ang mutya at iniisip kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya at ang sarili mula sa kapalarang unti-unti nang humahabol sa kanya. Matapos ang gabing sinalakay ang kanilang tahanan, hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Rosendo. Ang dating sigla at kumpiyansa ay napalitan ng pag-iingat at pangamba. Ang bawat tunog sa paligid ay tila banta at ang bawat anino ay parang may lihim na galaw.
Sa umaga, tahimik ang kanilang tahanan. Si Celia ay abala sa pag-aasikaso ng mga bata, ngunit halata ang bigat ng kanyang loob. Si Rosendo naman ay nakaupo sa gilid ng kanilang bahay, hawak ang mutya at malalim ang iniisip. Hindi na niya maitatanggi. Ang biyayang kanyang tinanggap ay may kaakibat na panganib. Rosendo, mahinang tawag ni Celia habang lumalapit. Hanggang kailan tayo ganito? Hindi na ako mapakali. Paano kung bumalik sila? Napabuntong hininga si Rosendo. Hindi ko rin alam. Pero hindi ko pwedeng basta na lang itapon ito. Sabay tingin sa mutya. Ito ang nagbago ng buhay natin. Pero baka ito rin ang sisira sa atin. Sagot ni Celia, may panginginig sa tinig. Hindi agad nakasagot si Rosendo. Sa kanyang puso, naroon ang pagnanais na panatilihin ang kanyang natamo. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang babala ng matandang lalaki. Upang masiguro ang kanilang kaligtasan, nagpasya si Rosendo na huwag munang sumali sa sabong. Ilang araw siyang nanatili sa bahay, nagbabantay at sinusubukang alamin kung paano niya mapoprotektahan ang mutya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may kakaibang nangyayari. Napansin niyang kapag matagal niyang hindi ginagamit ang mutya, tila siya ay nanghihina. Bumabalik ang pagod sa kanyang katawan at ang kanyang isipan ay nagiging magulo. Para bang unti-unti siyang umaasa sa kapangyarihan nito. Isang hapon, habang mag-isa siya sa likod ng bahay, muling lumiwanag ang mutya sa kanyang palad. At tulad ng dati, nagpakita ang matandang lalaki. Rosendo, wika nito. Nararamdaman mo na ba ang kapalit? Napayuko si Rosendo. Ano po ang nangyayari sa akin? Bakit parang hindi ako kumpleto kapag wala ito? Lumapit ang matanda, seryoso ang muka. Ang mutya ay hindi lamang nagbibigay, ito rin ay kumukuha. Habang mas ginagamit mo ito, mas lalo kang umaasa rito. At kapag lubos kang umasa, mawawala ang iyong sariling lakas. Napatitig si Rosendo sa kanyang kamay. Ibig ninyong sabihin, unti-unti akong kinukuha ng mutya? Hindi pa, sagot ng matanda. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito, darating ang araw na hindi mo na makikilala ang iyong sarili. Nanikip ang dibdib ni Rosendo. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang matanda bago sumagot. Ang mutya ay biyaya, ngunit hindi ito dapat maging sandigan ng iyong buhay. Kailangan mong piliin ang kapangyarihan o ang iyong pagkatao. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho ang matanda. Naiwang mag-isa si Rosendo. Hawak ang mutya na tila mas mabigat na ngayon kaysa dati. Kinagabihan, kinausap niya si Celia. Baka tama ka, mahinang wika niya. Baka kailangan ko nang tumigil. Napatingin si Celia sa kanya, may pag-asa sa kanyang mga mata. Kung iyon ang makakapagligtas sa atin, susuportahan kita. Ngunit bago pa man sila makagawa ng tuluyang desisyon, may dumating na balita mula sa baryo. Si Don Crispin ay naghahamon ng isang malaking laban. Isang laban na may napakalaking pusta, sapat upang tuluyang mabago ang buhay ng sino mang mananalo. At ang pangalan ni Rosendo ang kanyang tinatawag. Ang buong baryo ay nakatingin kay Rosendo, naghihintay kung tatanggapin niya ang hamon. Sa gitna ng kanyang pagdadalawang isip, muling kumislap ang mutya sa kanyang tabi. Tila ba inaanyayahan siyang piliin ang landas ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, alam ni Rosendo na ang kanyang susunod na hakbang ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa hamon ni Don Crispin. Ito na ang pinakamalaking laban na magaganap sa sabungan. Isang sagupaan ng dangal, yaman at kapalaran. At sa gitna nito ay si Rosendo, ang sabungerong biglang umangat dahil sa sunod-sunod na panalo. Sa loob ng kanilang bahay, tahimik na nakaupo si Rosendo habang hawak ang mutya. Sa kanyang harapan ay si Celia.
Naghihintay ng kanyang magiging pasya. Hindi mo kailangang tanggapin, mahinang sabi ni Celia. May sapat na tayo. Mas mahalaga ang kaligtasan natin. Napapikit si Rosendo. Alam niyang tama ang kanyang asawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may boses na bumubulong. Isang tukso na nagsasabing ito na ang kanyang pagkakataon upang tuluyang mapatunayan ang kanyang sarili. Kung tatanggi ako, wika niya, lalong maghihinala si Don Crispin. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang lihim ko. Napayuko si Celia. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Rosendo. Kung ganoon, maraan niyang sagot, mag-ingat ka at huwag mong kalimutan ang sinabi ng matanda. Tumango si Rosendo, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding paglalaban ng kanyang damdamin. Dumating ang araw ng laban. Punong-puno ang sabungan. Ang mga tao ay sabik na masaksihan ang sagupaan ng dalawang pinakamalakas na pangalan sa kanilang lugar, si Don Crispin at si Rosendo. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Don Crispin. May malamig na ngiti sa kanyang labi. Katabi niya si Bruno, na tila ba may lihim na plano. Ngayong araw, matatapos na ang kayabangan niya, bulong ni Don Crispin. Samantala, si Rosendo ay pumasok sa sabungan na may bitbit na bagong alagang panabong, mas malakas at mas handa kaysa kay Kidlat. Sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang mutya, tahimik ngunit tila may sariling tibok. Nang magsimula ang laban, agad na nagharap ang dalawang manok. Malalakas ang kanilang mga galaw at bawat hampas ng kanilang pakpak ay sinasabayan ng sigaw ng mga tao. Sa simula, halos magkapantay ang laban. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Rosendo na tila bumabagal ang kanyang manok. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito ang inaasahan niya. Bigla niyang naramdaman ang mutya sa kanyang bulsa. Tila nagiinit, tila nananawagan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng matanda. Kailangan mong piliin ang kapangyarihan o ang iyong pagkatao. Nang sandaling iyon, nagdesisyon si Rosendo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mutya, ngunit hindi niya ito ginamit. Sa halip, mahigpit niya itong kinuyom, pinipigilan ng tukso. Kung matatalo man ako, bulong niya sa sarili, tatanggapin ko. Sa gitna ng laban, unti-unting bumalik ang lakas ng kanyang manok. Ngunit hindi dahil sa mutya, kundi sa sarili nitong kakayahan. Mas naging matatag ang galaw nito, mas naging maingat at matalino. Sa huling sandali, isang mabilis at eksaktong atake ang ginawa nito. Bumagsak ang manok ni Don Crispin. Natahimik ang buong sabungan. Pagkatapos ay sumabog ang sigawan, panalo si Rosendo. Ngunit sa pagkakataong iyon, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Hindi tulad ng dati na puno ng kasabikan at kasiyahan, ngayon ay may kapayapaan sa kanyang puso. Lumapit si Don Crispin, galit at hindi makapaniwala. Imposible ito, sigaw niya. May daya ka. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, lumitaw ang mutya mula sa bulsa ni Rosendo. Tila ba kusa itong umangat. Kumikislap ito ng mas maliwanag kaysa dati. At sa harap ng lahat, unti-unti itong naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Nagulat ang lahat. Si Rosendo ay napatingin sa kanyang kamay, walang bakas ng mutya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Pinili niya ang kanyang pagkatao kaysa sa kapangyarihan. At bilang kapalit, nawala ang mutya. Ngunit iniwan nito ang tunay na lakas na matagal na niyang taglay. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik nang ngumiti si Rosendo. Hindi na siya umaasa sa hiwaga. Sa unang pagkakataon, tunay siyang malaya. Matapos ang hindi inaasahang pagkawala ng mutya sa harap ng sabungan, naging usap-usapan si Rosendo sa buong baryo. May mga naniwala na siya ay may taglay na hiwaga, habang ang iba na may nagsabing iyon ay isang tanda ng kapalaran, isang biyayang dumaan lamang upang subukin siya. Ngunit para kay Rosendo, malinaw ang lahat. Sa kanyang pag-uwi,
hindi na niya naramdaman ang dating lakas na dulot ng mutya. Bumalik ang kanyang pagod, ang bigat ng kanyang katawan, at ang pagiging isang simpleng tao. Ngunit sa halip na manghina, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Sa kanilang tahanan, sinalubong siya ni Celia at ng kanilang mga anak. Hindi nila alam ang buong nangyari, ngunit nakita nila ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Rosendo. Hindi liwanag ng mutya, kundi liwanag ng isang taong may malinaw na puso. Ano ang nangyari? Tanong ni Celia. Ngumiti si Rosendo. Natapos na ang lahat. Wala na ang mutya. Nagulat si Celia. Nawala? Paano na tayo? Dahan-dahang hinawakan ni Rosendo ang kanyang kamay. Hindi natin ito kailangan. Ang tunay na yaman ay hindi pala nanggagaling sa mutya. Tahimik na nakinig si Celia. Sa kanyang puso, unti-unting napawi ang takot na matagal nang bumabalot sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang buhay ni Rosendo. Hindi siya bumalik sa sabungan bilang isang sabungero na naghahabol ng panalo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang naipon upang magsimula ng maliit na hanapbuhay, pag-aalaga ng manok at pagtitinda ng mga itlog sa palengke. Unti-unti, naging maayos ang kanilang pamumuhay. Hindi man kasing laki ng kinikita niya noon, sapat naman ito upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Mas mahalaga, mas naging malapit siya sa kanyang asawa at mga anak. Natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng sandali, ang sabay-sabay na pagkain, ang tawanan ng kanyang mga anak at ang katahimikan ng gabi na hindi na puno ng takot. Samantala, si Don Crispin ay unti-unting nawala sa kanyang kapangyarihan sa sabungan. Dahil sa galit at pagnanais na maibalik ang kanyang dating katanyagan, gumawa siya ng mga desisyong nagdulot ng kanyang pagkalugi. Ang kanyang pangalan ay hindi na tulad ng dati. Si Bruno naman ay tuluyang nawala sa baryo matapos mabigong makuha ang mutya. Isang hapon, habang si Rosendo ay nag-aalaga ng kanyang mga manok, may napansin siyang isang matandang lalaki na nakatayo sa malayo. Pamilyar ang anyo nito. Lumapit si Rosendo at sa kanyang paglapit ay nakumpirma niya. Ito ang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng buto ng upo. Ngumiti ang matanda. Mukhang natutunan mo na ang aral. Tumango si Rosendo. Hindi po madali, pero naintindihan ko na. Hindi po pala ang mutya ang nagpayaman sa akin. Ako mismo. Ang mutya ay gabay lamang, sagot ng matanda. Ikaw ang pumili ng landas na iyong tinahak. Napangiti si Rosendo. Sa kanyang puso, wala na ang dating pagnanais sa kapangyarihan. Sa halip, naroon ang pasasalamat. Maraming salamat po, wika niya. Dahan-dahang tumango ang matanda bago muling naglaho sa kanyang paningin. Hindi na nagtaka si Rosendo. Sa pagkakataong iyon, alam niyang ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang pagsubok. Isang pagsubok na nagpatatag sa kanyang pagkatao. At habang siya ay nakatingin sa kanyang pamilya na masayang naglalaro sa tabi ng kanilang bahay, napagtanto niya ang isang simpleng katotohanan, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya. Lumipas ang maraming buwan matapos ang pagkawala ng mutya at tuluyan ng nagbago ang buhay ni Rosendo. Ang dating sabongerong alipin ng kapalaran ay naging isang masinop at mapagkumbabang haligi ng kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan ay hindi na marangya, ngunit puno ito ng katahimikan at saya. Ang maliit nilang bakuran ay naging maunlad na lugar ng pag-aalaga ng manok. Sa bawat umaga, maaga nang nagigising si Rosendo upang pakainin ang kanyang mga alaga, habang si Celia naman ay abala sa pag-aayos ng kanilang paninda sa palengke. Ang kanilang mga anak na sina Nilo at Lira ay masiglang pumapasok sa paaralan. Hindi man sila marangya ang buhay, mayroon silang sapat na pagkain, maayos na tirahan at higit sa lahat, isang pamilyang nagmamahalan. Isang araw, habang si Rosendo ay nagbubungkal ng lupa sa likod ng kanilang bahay,
Napansin niya ang isang pamilyar na baging na tumubo malapit sa lugar kung saan niya itinanim noon ang buto ng upo. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang baging ay sariwa, luntian at malusog katulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong kakaibang kislap. Isa lamang itong ordinaryong halaman. Ngumiti si Rosendo. Hindi na siya nagtaka at hindi na rin siya umasa. Sa halip, maingat niyang inalagaan ang halaman, diniligan at pinangalagaan tulad ng ginagawa niya sa iba pa niyang pananim. Para sa kanya, sapat na ang simpleng bunga nito. Walang hiwaga, walang mutya, ngunit may silbi. Habang siya'y abala, narinig niya ang tawag ng kanyang mga anak. "Ama, halika na po, kakain na tayo." Lumingon siya at nakita ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya sa hapag. May simpleng ulam, mainit na kanin at masasayang muka. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at lumapit sa kanila. Sa kanyang pag-upo, napansin niya ang mga mata ni Celia, puno ng pagmamahal at kapanatagan. Hindi na ito tulad ng dati na may halong takot at pag-aalala. "Salamat," wika ni Celia, mahina ngunit taos puso. "Para saan?" tanong ni Rosendo. "Sa pagpili mo sa atin," sagot nito. Napangiti si Rosendo. "Kayo naman talaga ang pinakamahalaga." Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na biyaya ay hindi kailanman nawala. Hindi mananatili ang mutya, ngunit ang aral nito ay panghabang buhay. Ang sipag, ang tiyaga at ang pagmamahal sa pamilya, ito ang mga kayamanang hindi mananakaw, hindi mawawala at hindi matutumbasan ng anumang hiwaga. Sa labas ng kanilang bahay, marahang umihip ang hangin, tila ba may dalang tahimik na paalala. Sa malayo, may isang matandang anyo ang nakatayo sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ng pamilya ni Rosendo. May ngiti sa kanyang labi, tanda ng katuparan ng isang layunin. At sa isang iglap, ito ay naglaho, parang hangin na dumaan lamang. Sa loob ng bahay, nagtawanan ang pamilya ni Rosendo habang sabay-sabay na kumakain. Walang mutya, walang kapangyarihan. Ngunit naroon ang lahat ng tunay na mahalaga. At doon nagwakas ang kwento ni Rosendo. Ang sabungherong pinayaman hindi lamang ng mutya ng buto ng upo, kundi ng aral na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Wakas.